Tito Densho Love Stories presents The Billionaire's Amnesia Girl, written by Miss Aphrodite. Wag! Parang awa mo na po! Malakas na pagmamakaawa ni Camila sa kanyang tiyuhin sa ginawa nitong malakas na paghampas ng belt sa kanya. Hating gabi na. Nagulat na lamang siya nang dumating ang mag-asawa sa bodegang kanyang tinutulugan. Parehong lango ang mga ito sa droga. Hindi naman kasi lingid sa kanyang isipan ang paggamit ng mga ito ng droga. Malawak ang ngisi ng asawa ng kanyang tiyuhin na si Criselda habang pinapanood ang ginawa ng asawa sa paghampas sa kanya ng belt. Tiyo, tama na po! Umiiyak niyang pakiusap at sinasalagang bawat hampas nito sa kanya kaya ang kanyang braso ang maraming latay. Ngunit imbes na makinig sa kanyang pakiusap ay parang nasisiyahan pa ito. Hinang-hina na siya at halos wala na siyang boses, kakaiyak at pagmamakaawa. Humahapdi rin ang kanyang natamong latay. Nang huminto ito ay nakahinga siya ng maluwag. Pero nagkakamali siya. Nakita niya ang paghubad nito sa suot na pants kasama ang brief. Agad siyang namutla at mas lalong lumakas ang kanyang pag-iyak. Humalakhak ang kanyang tiyuhin. Huwag kang matakot. Masakit lang ito sa umpisa. Pero napapalitan naman ng sarap kalaunan. Umiling siya at tinignan ng tiyahing si Criselda nang may pagmamakaawa. Tutulungan mo ako, tiya! Tulungan mo ako! Nanginginig ang boses niyang pagmamakaawa. Sumama ang timpla ng mukha nito. Marahas itong tumayo at nanlilisik ang matang tinignan siya. Mahigpit nitong hinawakan ng kanyang panga na ikinaawang ng kanyang bibig sa sakit. Bumaon rin ang kuko nito sa kanyang panga. Sundin mo kung anong gusto ng tiyo mo, kung ayaw mo masaktan! Nangangalitang ngipin nitong saad at pabalang na binitawan ang kanyang panga. Umayos ito ng tayo at tinapunan ng nakakalokong tingin ang asawa. Malawak ang ngisi ng kanyang tiyo Cardo at nilumukos ng halik ang asawa. Nagbaba siya ng tingin habang patuloy na umiyak. Pupunta lang ako kay Romer. Magpapakasarap rin ako doon. Mag-enjoy ka sa pamangkin mo. Agad siyang nangilabot pagkarinig sa sinabi ng kanyang tiyahin. Siniksik niya ang kanyang katawan sa dingding nang makita ang nag-aapoy na pagnanasa sa mata ng kanyang tiyo Cardo. Pagkaalis ng tiya Criselda niya ay agad na nagsimula ang kanyang tiyo Cardo. Isubo mo! Ayoko! Ayoko! Malakas niyang sigaw at akmang tatayo nang mabilis siya nitong itinulak dahilan kung bakit siya nabalik sa pagkakaupo. Malakas na nauntog ang kanyang ulo sa simentong dingding. Umikot ang kanyang paningin at sumakit ang kanyang ulo. Gulat niyang sigaw nang bigla nitong hilahin ang kanyang binti kaya napahiga siya. Mabilis siyang kinaubabawan ng tiyuhin at halik-halikan sa liig. Nagpupumiglas siya at sinuntok ito sa dibdib. Galit na hinawakan nito ng mahigpit ang kanyang pulsuhan na ikinangiwi niya. Halos hindi na siya makahinga na ibigay nito ang bigat sa kanya. Tiyo, para awa mo na. Tumigil na po kayo. Kahit alam niya hindi siya nito papakinggan, ay patuloy pa rin siya sa pagmamakaawa. Tumahimik ka! Galit nitong sikmat. Binaling-baling ni Camila ang kanyang ulo upang hindi siya nito mahalikan sa labi. Sa sobrang galit nito ay agad siyang sinuntok nito sa tiyan. Malakas siyang napasinghap at napadaing sa sakit. Nahugot niya ang kanyang hininga at bumaluktot ang daliri sa kanyang paa at nanghina. Wala siyang nagawa nang halikan siya nito sa labi. Diring-diri siya.
Gusto niya itong saktan, ngunit wala siyang lakas. Nanghihinang napabaling ang kanyang ulo sa kaliwa nang halikan siya nito ulit sa liig. Napatitig siya sa babasaging baso. Agad siyang nabuhayan ng loob. Palihim at pilit niyang inabot ang baso. Nahirapan pa siya dahil sa bigat ng kanyang tiyuhin sa kanyang ibabaw. Hindi siya masyadong makagalaw. Nang maabot niya ito ay agad niyang pinukpok sa ulo ang tiyuhin. Sa sobrang lakas ng kanyang pagpukpok ay nabasag ito. "Ah! Tang-inang babae ka!" Dumadaing nito saad at napahawak sa dumudugong ulo. Mabilis niya itong tinulak paalis sa kanyang ibabaw. Kahit nang hihina ay nagawa niya pa ring tumayo at tumakbo palabas ng bodega. Nang tuluyang makalabas ay nagmamadali siyang tumakbo palayo dahil baka maabutan siya nito. Sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha nang malanghap ang sariwang hangin sa labas. Nanginginig ang kanyang bibig sa sobrang saya nang makalayo sa bahay na tinuring niyang kulungan ng 6 na taon. Napatingala siya ng may pumatak na tubig sa kanyang braso. Nakita niya ang makulimlim na langit at ang sunod-sunod na pagkahulog ng malalaking patak ng ulan. Nakatingalang pinikit niya ang kanyang mata at ngumiti ng mapait habang walang tigil ang pagtulo ng kanyang luha. "Ligtas ka na. Ligtas ka na sa mga kamay nila, Camila. Ligtas ka na." Mahinang sambit niya at tumawa na parang baliw. "Hindi ka na nila masasaktan. Hindi na." Saad niya sa sarili at humagulhol ng iyak. "Hindi ka na nila maaabuso. Malaya ka na. Malaya ka na, Camila." Sabi niya at tumawa. "Malaya na ako." Hindi niya natapos ang sasabihin nang maramdaman ng malakas na bagay na tumama sa kanyang katawan na nakapagpatilapon sa kanya. She coughed hard at sunod-sunod na sumuka ng dugo. Her eyes become blurry. She can't move her body. Parang mas lalong namanhid ito sa kanyang malakas na pagkatilapon. She smiled painfully and tears fell. This is it? Ito na nga ba ang katapusan niya? Makakapagpahinga na siya? Makikita niya na ba ulit ang kanyang mga magulang? Before she closed her eyes, ay naaninag niya pa ang pagbaba ng isang tao sa sasakyan at ang mabilis nitong pagdalo sa kanya. "Miss?" Rinig niyang boses ng isang lalaki. She can tell na nagpapanik ito dahil sa nanginginig at kinakabahan nitong boses. She smiled for the last time before finally closing her eyes. Pabalik-balik sa paglalakad si Chase habang hinihintay ang paglabas ng doktor sa OR. He fucking bumped someone while heading home. He's scared that she might die. He frustratedly covered his face by his palm and sit weakly in the chair. He doesn't know what to do back then when he hit the woman. Para siyang naparalisa at matagal na nakababa ng sasakyan dahilan kung bakit hindi niya agad natulungan ang babae. He sighed deeply and got his phone in his pocket and called his mother, Estrella. Isang ring pa lang ay agad na nitong sinagot ang kanyang tawag. "Son, where are you? The dinner started already. You said you're now on your way here." He sighed because of his mother's question. Hindi niya alam kung sasabihin niya ba ang totoo, but he chose not to. Baka hindi na siya payagang makapagmaneho. He cleared his throat before speaking. "I'm sorry, Mom. I can't make it. I have still something important things to do." His mother gasped in the other line. "Really?" Nangunot ang kanyang noo dahil sa tuwang nababakasan niya sa boses ng ina. "Pardon?" Naguguluhan niyang tanong. His mother laughed in the other line. "God is good talaga all the time. He answered my prayers. Isn't it amazing?" Mas lalo pa siyang nagtaka dahil sa inakto nito. "Mom, what is this behavior? You should be mad because I didn't make it to get there, right?" His mother laughed on the other line. "Why would I, when I prayed for these things to happen? Listen, son, I don't want you to get married to that brat, whore, and gold digger bitch. I want you to marry someone you love, na hindi pera ang habol sa'yo."
Umangat ang sulok ng kanyang labi dahil sa sinabi ng ina. All right. Thank you, Mom. I love you. Bye. He said and off the call when he saw the doctor come out. Mabilis niyang sinilid sa kanyang bulsa ang cellphone at tumayo at nilapitan ang doktor. How is she, Doc? The doctor smiled. The operation is a success. May nakita kaming maliit na butong na bali sa kanyang binti. However, you should not worry anymore because we perform another operation para maayos ang nabaling buto. As of now, maayos na ang kalagayan ng pasyente. But there's a possibility na hindi siya makaalala because of the impact ng kanyang pagkatilapo ng malakas. Nabagok ang kanyang ulo sa isang matigas na bagay. That leads her brain temporarily stop functioning and forget things. Mahabang paliwanag ng doktor na ikinatulala niya. Maybe he hit the woman too hard, causing her to have amnesia and break a bone. He feels so guilty. Because of him, she suffers. He didn't look the road properly while driving because he was busy texting his ex who is not coming back. And now, he is in disgrace because of his foolishness. He seemed to come to his senses when he bumped into the woman. He shouldn't be chasing someone who doesn't love him anymore. Thank you so much, Doc. The doctor nodded and excused herself. Ang babaeng nabangga ni Chase ay nilipat na sa pribadong kwarto ayon sa kanyang utos. 10:00 na ng gabi pero hindi pa siya kumakain. Hindi niya ito iniwan kahit nagugutom na siya. Gusto niya kasing nasa tabi siya ng babae kapag nagising ito. Sabi ng doktor na may posibilidad na magigising ito bukas pero hindi niya alam kung bakit niya ito hindi magawang iwan. Maybe because responsibilidad niya ang babae. Kaya hindi niya ito basta-basta maiwan. He crossed his arms while staring at her laying in bed. Nakita niya ang mga pasa at latay nito sa braso that made him wonder where she got it from. He concluded that maybe her family didn't treat her right. Agad siyang nakaramdam ng awa para sa babae. Ang amo ng mukha nito at parang hindi makabasag pinggan. Hindi nito deserve ang mga natamong pasa. I will protect you no matter what, she said breathless at marahang hinaplos ang mukha ng babae. He heaved a deep sigh and leaned back on the backrest and closed his eyes while both legs and arms were crossed out. He pretended to sleep, but he didn't realize that he fell asleep completely. Nagising siya kinabukasan dahil sa tumamang sinag ng araw sa kanyang muka. Mabilis niyang tinignan ang babae. Agad siyang nakahinga ng maluwag nang makitang payapa pa itong natutulog. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang nurse. Good morning, Mr. Luther. I-check ko lang po ang vitals ng pasyente. Paalam nito. Tumango siya at binati na rin ito pabalik. Tumayo si Chase sa tinungo ang CR. Maghihilamos na lang muna siya. Wala siyang dalang gamit pamalit kaya wala siyang chance na magbihis. Wala rin siyang dalang toothbrush kaya hindi niya mapigilang amuyin ang hininga. When there was no foul smell, he breathed a sigh of relief. It's so uncomfortable to walk around and talk to the doctor and nurse that the breath stinks. They might say that he don't know how to brush his teeth and can't afford to buy one. It's embarrassing. When he got out of the bathroom, he didn't see the nurse anymore. He decided to go out for a while and buy his things that can be used while staying here in the hospital. He first approached the woman lying on the bed. I'll be heading out for a while. Wait for me here. Babalik ako. Paalam niya kahit hindi naman siya nito naririnig dahil tulog ito. After saying goodbye, he immediately left the hospital and went to a convenience store to buy his necessary things, like toothbrush and toothpaste, tissue, and so on. When he was done, he went home to his condo to take a shower and change his clothes. After he took a shower and got dressed, he also put clothes in a bag for him to change while staying at the hospital. When he returned to the hospital and entered the room, his eyes widened when he saw her already awake. He was so shocked that he dropped his things and quickly headed to the bed. Salamat sa Diyos, gising ka na! He can't stop himself and quickly hugged the woman tightly because of so much joy.
Parang natanggal ang bigat sa kanyang dibdib nang makitang gising na ito. The woman doesn't make any movement that panics him. She just stared at him without even blinking. Are you okay? He asked worriedly. She didn't respond and still stared at him. He quickly straightened up and went to the intercom to call the doctor. Hello? I need Dr. Gracia here in room 12. Maikling saad niya at pinaba ang intercom. Bumalik siya sa kama at kinausap ang babae. Don't worry, okay? The doctor is coming. Kumurap lang ito at hindi nagsasalita. Napipi ka rin ba kaya hindi ka makapagsalita? Parang tanga niyang tanong rito. No, she's not. Agad siya napabaling kay Dr. Gracia nang makapasok ito. She's not mute. Her brain stopped functioning, kaya wala siyang sagot. Sagot nito at binuka ang mata ng babae at pinailawan. The doctor also tested her heartbeat and breathing kung maayos ba ito. So far, everything's okay. Pahinga na lang ang kailangan niya upang maibalik ang kanyang lakas. Dr. Gracia explained na ikinatango niya. Nasaan ako? Napabaling ang kanyang paningin sa babae nang magsalita ito. Her voice is so soft and weak. You're here in the hospital. You encountered accident last night. Sagot ng doktor. The woman nodded weakly at nilingon siya. Sino ako? She asked weakly while staring at him. He swallowed hard and he blinked. He doesn't know how to answer her. He looked at the doctor, who was also waiting for an answer from him. He took a deep breath before answering her question. You are Natalie Luder, my wife. This is her room. So, how is it? Tinitigan niya ang asawa bago sumagot. Maganda. Sagot niya sa marahang boses. Parang ang awkward ng atmosphere para kay Chase dahil hindi siya sanay sa presensya nito. Ngunit kailangan niyang kumilos ng cool at hindi matigas. Kailangan niyang makuha ang tiwala nito dahil sa paningin ng babae ay mag-asawa sila. Nagplano na siya tungkol sa mga gagawin niya para hindi halata dito na hindi sila tunay na mag-asawa. Hinanap pa niya ito sa Google kung paano kumilos bilang isang mabuting asawa. Sabi nito, first, listen to your partner. Para sa kanya, basic lang ito. Ikalawa, subukang panatilihing buhay ang intimacy. Well, ito ay medyo mahirap. Yes, he's intimate to his past relationship, but this one, they're not even in a relationship. At hindi niya alam kung ano ang tunay na pagkatao nito. Gawa-gawa niya lang ang pangalan at ang bagay na mag-asawa sila. Kaya paano siya magiging intimate dito? He sighed silently. Maybe he should try. There is nothing wrong with him trying. Nakalabas sila ng hospital, 3 oras na ang nakalipas. Halos 1 linggo na silang nananatili doon hanggang sa tuluyang gumaling ang mga sugat na natamo nito sa aksidente. Nabalik siya sa katinuan nang makita ito naglalakad patungo sa beranda. Sinundan lang niya ito ng tingin hanggang sa makalabas. Tinitigan niya ang hubog nitong katawan na nakatalikod sa kanya. Ang sarap nitong panoorin habang nakatingin sa mga ilaw sa mga building. Nililipad ng hangin ng kulot nitong buhok kaya nagulo ito. Mukhang malalim ang iniisip nito dahil hindi nito napansin ang kanyang paglapit. He stood next to her and imitated looking at the lights. He crossed his arms and stared at the light not far away. Anong nangyari sa akin? Nilingon niya ito nang tanungin siya nito. Napaawang ang bibig niya at hindi niya alam ang sasabihin. Lumingon ito sa kanya at tinitigan siya. Bakit ako na-aksidente? Nanuyo ang kanyang lalamunan at parang may nakaharang dito. Ano ang isasagot niya? Sana nagsimula na siyang mag-isip ng palusot noong nasa hospital pa sila. Alam niyang mangyayari ito pero hindi man lang siya nag-isip ng paraan para sagutin ang mga tanong nito. You bought a fast food nearby para sana hapunan natin. But someone
Someone bump you. He stuttered and looked away. Hindi siya magaling magsinungaling. Pinalaki siya ng kanyang ina na hindi sinungaling. Pero sa ngayon, natuto siyang magsinungaling para sa babaeng hindi niya kilala. Narinig niya ang malalim nitong paghinga. Nang lingunin niya ito, ay halos malagutan na siya ng hininga dahil sobrang lapit nito. Halos magkapantay ang kanilang mga muka at konting pagkakamali lang ay maghahalikan na sila. Naiinis siya dahil hindi niya naramdaman ang paglapit nito. Her lips stretched and let out a sweet smile. Thank you, hubby, for taking care of me habang nasa hospital ako at nagpapagaling. He finally caught his breath because of what she called him. Hubby? Mabilis ang pintig ng kanyang puso na para bang may humahabol na kalabaw. May humalukay sa kanyang tiyan na hindi niya masabi kung ano. Para siyang nabingi sa lakas ng kabog ng puso niya. Nagsimulang lumabo ang kanyang paningin at ang huli niyang nalaman ay natumba siya at nawalan ng malay. Nagising siya sa kanyang kama na nakatakip ang buong katawan ng kumot. Nanlaki ang mata niya nang maalala ang nangyari kanina. Nawalan siya ng malay dahil lang sa tinawag siya nitong hubby. Nakakahiya. It's such a lame excuse para mahimatay. Oh God! What the hell happened to you, Stefano? Naiinis na kastigo niya sa kanyang sarili. So much embarrassing for a man like him who passed out just because his wife called him hubby. Asawa. His eyes widened and he gasped. He slapped his cheek. Go back to your senses, Chase. She's not your wife, for God's sake. Every breath he takes is heavy and deep due to extreme frustrations. Anong ginagawa mo? Mabilis siyang napalingon sa couch ng kanyang kwarto. Hindi sinasadya, napasigaw siya sa gulat nang makita ang mukha nito na may facial mask. Mukha itong multo dahil lampshade lang ang nagbibigay liwanag sa kinaroroonan nito. Nakasuot din ito ng puting night dress. Nakita niya rin kung paano ito napatalon sa gulat. Hinabol niya ang mabilis niyang paghinga. Mabilis ang tibok ng puso niya dahil sa sobrang takot at kaba. Takot siya sa multo. Oo na, mukha siyang bakla. Ano bang nangyari sa'yo at nagsasalita kang mag-isa dyan? Tanong nito pagkatapos ay nilapitan siya. Napalunok siya ng mariin nang makita ang kabuuan ng katawan nito. She looked amazing. Napansin niya ang dibdib nito dahil wala itong suot na bra. Napalunok siya at namula ang tenga niya at umiwas ng tingin. Mahina siyang tumikhim. I'm praying. Rason niya pa. Nakita niya ang pagtungo nito sa kabilang side ng kama. Agad siyang naalarma. Oh, wait! He panicked, stopping her from getting on the bed. Naguguluhan siya nitong tinitigan. Bakit? You're sleeping here? Kunot noong tumango ito na ikinalunok niya. Why? Parang tanga niyang tanong. Ha? Anong bakit? Nalilito nitong pabalik tanong. Frustrated, ginulo niya ang kanyang buhok. Hindi niya alam kung ano ang isasagot niya. Siyempre, bakit hindi sila matutulog ng magkatabi kung mag-asawa sila, hindi ba? Pero hindi siya komportable. Wala silang relasyon. Buti pa ito dahil hindi siya nakaramdam ng awkwardness dahil akala nito ay totoong mag-asawa sila. Pero siya, paano siya makakatulog sa tabi nito? Oo, magkatabi sila ni Shaina sa pagtulog pero girlfriend niya ito. Iba siya kay Shaina. Si Shaina ang past girlfriend niya samantalang itong babaeng ito ay hindi niya asawa o kasintahan. Wala silang relasyon. Malungkot nitong ipinilig ang ulo. Kumuha ito ng unan at tahimik na naglakad patungo sa couch na kinaroroonan nito kanina. Naninikip ang dibdib ni Chase at nakaramdam ng konsensya. Mabilis siyang bumangon at tinungo ang couch. Hey! He called cautiously and weakly, but she just turned her back on him. Bumalik ka na ron! Her voice was cold, that makes him swallowed hard. He knelt down and touched her arm, but quickly swatted it away.
He heaved a deep sigh. I'm sorry. I'm sorry for acting like the... No, I get it. Ayaw mo akong katabi. Putol nito sa kanyang paliwanag. Umiling-iling siya. No, it's not like that. Then what? Sabihin mo sa akin para alam ko. Hindi siya nakasagot. Bumalik ka na doon. Untag nito sa kanyang pananahimik. His jaw tightened. He lay down next to her and snuggled. Anong ginagawa mo? Obviously, tinatabihan ka. Sagot niya at ipinaon ang muka sa gilid ng leeg nito at ipinulupot ang kanyang braso sa bewang. Tila hindi pa siya nakontento sa kanilang posisyon kaya mas inilapit pa niya ang katawan nito sa kanya at pinauna ng kanyang braso sa ulo nito. Magkadikit ang kanilang mga katawan at ramdam na ramdam nila ang init ng isa't isa. Nalanghap niya ang pabango nito kaya wala sa loob niyang dinilaan ang leeg nito na ikinasinghap nito sa gulat. Tumigil siya sa ginagawa at mariing pinikit ang mata dahil baka ano pa ang magawa niya. Matulog na tayo, wife. Kinabukasan, nagising si Chase na wala na sa kanyang tabi si Natalie. Sa sobrang pag-aalala niya ay napatakbo siya pababa. Sa kanyang pagmamadali ay nadulas siya sa hagdanan. Mahina siya napadaing nang napadaos-dos siya. Anong nangyari sa'yo? Mabilis na napatayo si Chase sa sobrang gulat nang bigla na lamang lumitaw sa kanyang harapan si Natalie. Lihim siyang napangiwi nang sumakit ang kanyang balakang. Mahina siyang tumikim at umiling. Nothing. I just check if the floor are comfy to sit at. Palusot nito. Tinignan siya nito nang may pagdududa pero hindi na ito nagtanong pa. Bakit ang aga mo nagising? Hindi mo rin ako ginising. I thought umalis ka. Tanong niya. Naningkit ang mata nito at mas lalong napuno ng duda. Bakit naman ako aalis? Taas kilay nitong tanong. Naging mailap ang kanyang tingin. Napakamot siya sa batok. Well, I just thought so... Kibit balikat niyang sagot. May tinatago ka ba? Mabilis siyang napatuwid ng tayo at agad na binundol ng kaba. What? Of course not. Tanggi niya. Huminga ito ng malalim. Sige, sabi mo eh. Let's go to the dining room. Nagluto ako ng breakfast natin. Agad nakahinga ng maluwag si Chase nang hindi na siya nito kinulit. He smiled at wala sa sariling hinuli ang kamay nito at pinaglingkis ang kanilang mga daliri. Napansin niya ang pagkatigil nito at pagbaba ng tingin. Doon lang napansin ni Chase ang kanyang ginawa. Gusto niyang bumitaw ngunit natatakot siya na baka mas lalo itong magduda. Kaya umakto na lamang siya na parang wala lang. Malakas ang pintig ng kanyang pusong hinila ito patungong dining room. Napansin niya ang mga nakahaing pagkain. Umuusok pa ito, patunay na bagong luto pa. Bigla siya natakam nang makita ang apritada. Pinaghila siya ng upuan ni Natalie at pagkatapos ay siya naman ang naupo sa katabing silya. Kumakain ka ba nito? Tanong nito sa kanya habang pinakita ang apritada. Malawak siyang napangiti. Of course! In fact, that's my favorite. Nakangiti niyang sagot. Napangiti ito. I'm glad to know that. Saad nito, ngunit may naaninag siyang lungkot sa mga mata. Hinawakan niya ang kamay nito at tinignan ng may pag-aalala. What's wrong? Nag-aalala niyang tanong. Malalim na bumuntong hininga si Natalie at malungkot siyang tinignan. Nalulungkot ako kasi hindi ko maalala ang mga paborito mo. I'm sorry. Nanikip ang dibdib ni Chase nang makita ang namumuo nitong luha sa mga mata. Mabilis siyang tumayo at niyakap ito patalikod. Pinataw niya ang kanyang baba sa balikat ni Natalie at mariin itong hinalikan sa pisngi. Hindi niya maiwasang makaramdam ng konsensya sa kanyang pagsisinungaling. You don't have to say sorry. You're not at fault. Marahan ang boses niyang saad. Nilingon siya nito kaya nagtama ang kanilang ilong.
Nahigit niya ang kanyang hininga sa gulat at alam niyang ganon rin ito. Nagsalubong ang kanilang paningin. Nanlambot ang kanyang muka nang makita ang namamasa nitong mata. Chase took a deep sigh at pinunasan ang mata nitong puno ng luha. Hindi pa siya nakontento at marahang pinatakan ng halik ang mata at tungki ng ilong nito. Bumaba ang kanyang tingin sa natural na mapupula nitong labi. Umalo ng kanyang lalamunan sa pagpipigil na huwag itong halikan. Pero agad na pugto ang kanyang pagpipigil nang ito na mismo ang humalik sa kanya. Mabilis lang yon, pero pakiramdam ni Chase ay nakadikit pa rin ang labi nito sa kanyang labi. Call him gay pero malakas na kumabog ang kanyang puso at parang may paru-paro sa kanyang tiyan. Kumain na tayo! Pambabasag nito sa katahimikan na ikinabalik niya sa sarili. Wala sa sariling bumalik siya sa pagkakaupo at kumain. Pagkatapos nilang kumain, ay naisipan niyang dalhin ito sa mall upang bumili ng mga gamit. Ang damit na suot nito ay damit pa ng kanyang pinsan. Minsan kasing natutulog ang pinsan niya sa kanyang kondo, kaya may mga damit at ibang gamit itong nakatambak sa isang kwarto. Ninakaw niya ito at pansamantalang pinasuot kay Natalie. Hindi lingid sa kaalaman ng dalaga na hindi nito pagmamay-ari ang suot na damit. Is there something wrong? Takang tanong ni Chase kay Natalie. Nakangiwi itong tumango. Oo, ang mahal ng t-shirt na to. Plain white lang naman pero 1,000 na ang halaga. Mahinang natawa si Chase. Yun lang pala ang inaalala ng dalaga. Akala niya pa naman ay kung ano na. No worries. It's on me. I told you that already, right? Ngumuso si Natalie at tumango. Oo, pero... Chase cut her off. Shh! I'm your husband. It's my job to spoil you. Mas lalo itong napanguso sa kanyang sinabi pero hindi na nagkomento. You want to buy this? Tanong niya. Tumango si Natalie. Oo sana. Para sa'yo. Natigilan si Chase at nahigit niya ang kanyang hininga. Nagulat siya sa sinabi nito. Agad na uminit ang kanyang puso. Unti-unting kumawala ang totoong ngiti sa kanyang labi. Hindi niya napigilang tumungo at patakan ng halik sa labi ang dalaga. Ramdam niya ang paninigas nito sa gulat. Pinagdampi niya ang kanilang noo. Thank you. Kapos hininga niyang saad. Kumawala ang matamis ng ngiti nito. Inangat nito ang kamay at hinaplos siya sa kanyang pisngi na ikinapikit niya. Dinamdam ang maagang haplos nito. You're welcome, hubby. Sagot ni Natalie sa malambing na boses. Nakagat ni Chase ang loob ng kanyang pisngi. Inaamin niyang kinikilig siya. May napili na po ba kayo, ma'am? Sir? Nagsalubong ang kilay ni Chase sa inis. Nagmo-moment sila ng asawa niya, tapos may sisingit dito. Nilingon niya ang sales lady at sinamaan ng tingin na ikinamutla nito. Ouch! Mahina niyang daing nang kurutin siya ni Natalie sa tagiliran. Huwag mong tinatakot! Saway nito, napanguso si Chase. Kinuha niya ang kamay nito at pinagsiklop sa kanya. Yes, miss. May napili na kami. Gusto kong t-shirt na to for my husband. Nakangiting sagot ni Natalie sa tanong ng sales lady. Habang si Chase naman ay biglang namula ang tenga. Para siyang kiniliti nang sabihin nito ang salitang hobby. Okay, ma'am. Nakangiting ganti ng sales lady at kinuha ang nakahanger na t-shirt. Ano pang gusto mong bilhin? Malawak ang ngiti niyang tanong kay Natalie. Parang ang energetic niya ngayon. Kahit yata saan sila magpunta ay hindi siya mapapagod dahil kasama niya ito. Wala na. Tama na yan. 3 shopping bag na ang bitbit mo. Marahan itong sagot na ikinatango niya. Kumain na lang tayo pagkatapos nito. Nagugutom na ako eh. Tumango ulit si Chase. Parang lahat yata ng hilingin at gustuhin ni Natalie ay ibibigay niya.
Pagkatapos nilang mag-shopping, ay dinala niya ito sa isang restaurant na paborito niyang kainan. Good afternoon, ma'am, sir. Welcome to Liberty's Restaurant. May I take your order, please? Paunang bati sa kanila ng waiter pagkaupo nila. Kinuha ni Chase ang menu at binigay ito kay Natalie. Ha? Nagtataka nitong tanong. Ikaw ang pumili sa pagkain natin. Nakangiting aniya. Tinanggap nito ang menu at tinignan ang pagkaing pagpipilian sa menu. Mahina itong napasinghap at nanlaki ang mata. Mabilis nitong sinara ang menu at dumukwang sa kanya. Nagulat siya dahil konti na lang ang espasyo sa pagitan ng kanilang muka. Sigurado ka na bang dito tayo kakain? Ang mahal! Mahina nitong bulong. Tumama sa kanyang muka ang mainit at mabango nitong hininga. Bahagya siyang natulala habang nakatitig sa maganda nitong muka. Hoy! Untag nito na ikinabalik niya sa sarili. Tumikhim siya palihim na kinastigo ang sarili. Of course! I can afford their foods. Sagot niya at bahagya pa siyang nautal. Malalim itong bumuntong hininga. Bakit ko nga ba nakalimutang mayaman ang asawa ko? Naiiling nitong saad at bumalik na sa pagkakaupo ng maayos. Tumingin si Natalie sa nag-aantay na waiter. I want bluefin tuna, beef steak, chocolate pudding, and almond caviar. And for the drink, give us wine. Thank you. Tumango ang waiter. Right away, ma'am. Sagot nito bago umalis. Bakit? Takang tanong ni Natalie kay Chase nang mahuli siya ng dalaga na nakatitig sa kanya. Nakangiti siyang umiling. Nothing. You're so beautiful that I can't take my eyes off you. Nakita niya ang pumumula ng pisngi nito na mas lalong ikinalawak ng kanyang ngiti. Binubola mo naman ako eh. May ngiting sabi nito at pabirong umirap na mahinang ikinatawa niya. Hindi ako nagbibiro. Seryosong saad niya. Sasagot na sana ito nang biglang may pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Chase! Agad na napamura si Chase sa sobrang kaba. It's really you! Malawak ang ngiti sa labi ni Shaina nang makumpirmang siya nga. Hindi siya nakapagsalita sa gulat. Lumakas ang pintig ng kanyang puso, hindi dahil nakita niya ang babaeng minahal niya dati na sobra, kundi dahil nasa harapan niya si Natalie. Takot siyang mabuko nito. Mas nagulat siya nang dumukwang si Shaina at hinalikan siya sa labi. Na-caught off guard siya kaya hindi niya agad ito naitulak. Sa kanya lang ito naitulak nang makarinig ng pagsinghap at pagtayo. Agad siyang naalarma nang makitang mabilis na naglakad palayo si Natalie. Wife! Wait! Mabilis niyang dinampot ang kanilang pinamili kanina at akmang susunod nang harangan siya ni Shaina. Wife? Takang tanong nito na ikinatagis ng kanyang panga. Wala siya sa mood ngayon na makipag-usap sa babae. Come on, Shaina. Next time na lang tayong mag-usap. Kailangan kong sundan ng asawa ko. Nagtitimpi niyang saad. Umawang ang labi ng dating kasintahan at nanlaki ang mata nito. No way! I don't believe you! Nagmamakaawa ka pa nga sa akin last week na balikan ko tapos ngayon sasabihin mo na may asawa ka? Look, honey, if you're doing this to make me jealous para balikan ka, then fine, you win. I'm jealous and I'm willing na makipagbalikan sa'yo. Chase took a deep sigh. Shaina, I'm sorry pero I'm not doing this to make you jealous at para balikan ako. That woman, she's my wife. Now, paraanin mo ko dahil mag-e-explain pa ako sa asawa ko sa ginawa mo. Walang pakundangan niyang sagot. No! Chase! No! You still love me! I know it! Pamimilit nito na ikinapikit niya ng mariin. Can you fucking shut up? I don't love you anymore. Begging you to come back to me is a huge mistake. Fucking huge mistake that I've ever done. Nawala ng pagtitimpi niyang saad.
Nahakot na nila ang atensyon ng ibang kumain at galit siya dahil dito. Hindi nakasagot si Shaina kaya mabilis niya itong nilampasan. He still need to explain to Natalie. He's fucking scared. Natakot siya na baka iwan siya nito. Hindi niya alam pero ayaw niyang iwan siya ng dalaga. Hindi niya yata kakayanin yun. Umulap ang mga mata ni Natalie dahil sa namumuong luha na papatulo na. Kapag binabalikan niya ang nakitang eksena kanina ay naninikip ang dibdib niya. Hindi niya nagustuhan ang nakitang paghalik ng babae kay Chase. Mas lalong nanikip ang dibdib niya nang hindi man lang ito nagawang itulak ng binata. Feeling niya trinaidor siya. Mabilis siyang pumara ng taxi at nagpahatid sa kondominium. Ayaw niya sanang umuwi muna ron pero wala naman siyang ibang mapupuntahan. Tahimik niyang kinimkim ang sakit habang nakasakay sa taxi. Tumingala siya upang ibalik na ang luhang gusto nang tumulo. Umaalo ng kanyang lalamunan sa paglunok. Ayos ka lang ba, Ineng? Napunta ang kanyang paningin sa matandang driver. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata nito. Hindi niya napigilan ang sariling mapahagulhol ng iyak na ikinaalarma nito. Anong nangyari sa'yo, Ineng? May masakit ba sa'yo? Naguguluhan nitong tanong. Sobrang sakit po. Sobrang sakit po. Nanginginig ang boses niyang saad. Para siyang batang nagsumbong sa magulang dahil nadapa ito. Ang alin? Marahan itong tanong. Ang puso ko. Sobrang sakit pong makita na harap-harapang nakipaghalikan sa ibang asawa ko. Sobrang sakit po. Umiiyak niyang saad. Though alam niyang hindi ito ang unang humalik, pero dahil wala itong ginawa upang pigilan ng babae, ay para sa kanya nakipaghalikan na rin ito. Puno ng simpatsya ang mga matang tinignan siya ng matanda sa rearview mirror. Naiintindihan kita, Ineng. Ganyan rin ang naramdaman ko nang makita mismo ang ginawang panluloko ng asawa ko sa akin. May bahid na lungkot ang boses nitong sabi. Mas lalong nanikip ang dibdib ni Natalie sa narinig. Humugot ito ng malalim na hininga at nagpatuloy. Mahal na mahal ko ang asawa ko. Hindi ko alam kung bakit nagawa ng asawa ko yun sa akin. Sobrang sakit. Akala ko hindi na ako makakabangon pa. Pero dahil sa mga anak kong naiwan sa akin, pinilit kong bumangon. Pinilit ko ang sarili kong lumimot sa sakit. Kaya ikaw, huwag kang magpadala sa sakit at lungkot. Marami pang mga lalaki dyan na hindi ka sasaktan. Agad na may mainit na humaplos sa kanyang puso sa sinabi ng matanda. Pinunasan niya ang kanyang luha at inayos ang muka. Tama ito. Marami pa ang lalaking hindi siya sasaktan. Hindi lang si Chase ang nag-iisang lalaki sa mundo. Kung ayaw na nito sa kanya, sige, hindi niya ito pipilitin. Ngumiti siya ng matamis sa matanda. Maraming salamat po, Manong. Ngumiti ito at tumango. Walang anuman. Basta, tandaan mo ang payo ko, ha? Huwag mo sasayangin ang sarili mo sa isang lalaki. Tumango siya at tinatak sa kanyang puso't isipan ang sinabi ng matanda. Nang makarating sa condominium building ay agad siyang nagbayad ng pamasahe at pumasok sa building. Sumakay siya ng elevator pa itaas. Nang makarating sa floor na kanilang tinitirhan ay agad na siyang lumabas. Binuksan niya ang pinto nang makarating sa harap ng unit at pumasok ito sa loob. Dumiretso siya sa itaas. Nilak niya ang pinto ng kwarto upang hindi ito makapasok pagdating. Yun kung uuwi ito. Hinubad ni Natalie ang suot na blazer at tinapon sa kama. Binagsak niya ang katawan at malalim na huminga. Kahit anong pilit niya, ay hindi niya pa rin makalimutan ang nangyari. Nanggigigil siya. Parang gusto niyang sampalin at sabunutan pareho ang dalawang taong yon. Mabilis na napabangon si Natalie nang marinig ang sunod-sunod na malakas na katok sa pinto. Wife! Open the door! Let's talk! Please! Agad sumama ang timpla ng mukha ni Natalie at nagtagis ang kanyang panga nang marinig ang nagsusumamong boses ni Chase.
Hindi siya sumagot at hinayaan lang itong kumatok. Manigas ito pero hindi niya bubuksan ang pinto. Please, let me explain! Nanatiling tahimik si Natalie. Narinig niya ang malalim at frustrated nitong pagbuntong hininga. Sinundan nito ng mura. Okay, inaamin ko kasalanan ko. Hindi ko siya naitulak dahil sa sobrang gulat ko. Hindi ko in-expect na hahalikan niya ako. But believe me, hindi ko ginusto ang halik niya. Halik mo lang ang gusto ko. Ramdam niya ang sinseridad sa tono ng boses nito. Mahina siyang napaubo at nangamatis ang buong muka. Sino ang babaeng yun? Hindi niya mapigilang tanong. That's Shaina, my ex-girlfriend. Wife, please, open the door. I want to see you. Malambing at nakikiusap nitong sabi. Nakangusong tumayo si Natalie at binuksan ang pinto. Bumungad sa kanya ang mukha ni Chase na puno ng pag-aalala. Nang makita siya nito ay agad siyang hinapit sa bewang at mahigpit na niyakap. Kumalma ang katawan nito nang mayakap siya. Don't do that again, okay? Huwag mo na ulit akong iwan. Malungkot nitong sabi. Huminga siya ng malalim at gumante ng yakap. Promise me, please. Patuloy nito nang hindi makakuha ng sagot. Tumango siya. Oo na, hindi ko na uulitin yon. Sagot niya na ikinahinga nito ng maluwag. He showered her face sa kiss. Para akong mamamatay kanina sa sobrang pag-aalala. Akala ko hindi na kita makikita ulit. Nakaramdam ng guilt si Natalie dahil sa sinabi nito. Ikaw naman kasi, akala ko babae mo. Hindi mo rin tinulak at iniwasan ang halik niya. Kaya akala ko, nagustuhan mo. Maghahanap pa naman sana ako ng lalaking ipapalit sa'yo. Mabilis na nangunot ang noo nito at nagtagis ang panga. Don't you dare! May pagbabanta sa tono nitong sabi. Imbis na makaramdam ng takot ay nasiyahan pa siya. Ibig lang sabihin nun, hindi nito kayang maghanap siya ng iba. After magkaayos ng dalawa, ay agad sila nagtungo sa kusina upang doon ipagpatuloy ang pagkain nila ng tanghalian since naputol iyon dahil sa babaeng epal. What do you want me to cook? Tanong ni Chase kay Natalie. Kailangan muna nilang magluto since walang ready-made na pagkain. Paksiw na pata! Nagniningning ang mata ni Natalie sa sagot. Parang natatakam siyang kumain nun. Alright! Paksiw na pata it is. Nakangiting saad ni Chase at pagkatapos ay hinanda na ang mga ingredients na gagamitin. Suka, toyo, bawang at paminta. Kinuha niya ang karneng baboy sa ref at hiniwa-hiwa. Habang nagluluto si Chase ay nakangiting nanonood naman si Natalie. Nang kumulo at malanghap ang amoy ng paksiw ay agad natakam si Natalie. Lumapit si Chase kay Natalie at bahagyang tumungo upang mahalikan ito sa ulo. Pinaikot niya ang kanyang braso sa balikat nito. Gutom ka na ba? Masuyong tanong ni Chase. Nakangiting tumango si Natalie. Medyo. Nakakagutom naman kasi ang niluto mo. Ang bango. Paniguradong masarap yan. Ngumiti ng malawak si Chase sa saya. Kapag talaga pinupuri siya ng dalaga, ay tumitibok ng malakas ang kanyang puso. Alam niya kung bakit, pero hindi muna niya papangalanan sa ngayon. Bumalik si Chase sa harapan ng kalan at nagsandok ng sabaw. Hinipan niya ito bago pinatikim kay Natalie. What do you think? Kinakabahan niyang tanong. Baka kasi maalat ito o nasobrahan sa suka. Mas lalong lumawak ang ngiti ni Natalie at nagningning ang mata. Ang sarap! Gusto ko na agad na kumain! Agad nakahinga ng maluwag si Chase. Agad niyang pinatay ang stove at naghain ng pagkain sa L-shaped counter. Napagpasyahan nilang sa counter na lang sila kakain. Tumabi siya ng upo kay Natalie at pinagsandok ito. Magana itong kumain at sunod-sunod na sumubo. May ngiti sa labing kumain si Chase habang na kay Natalie pa rin nakatutok ang paningin. Pagkatapos nilang kumain ay si Chase na ang naghugas, habang si Natalie naman ay nagpaalam na maliligo lang saglit. Pagkatapos niyang maghugas ay pumasok siya sa kwarto at kumuha ng pamalit. Maliligo rin siya sa guest room.
Bago pa siya makapasok sa guest room, ay narinig niya ang pagtunog ng doorbell. Bumaba siya at binuksan ang pinto. San? Malawak ang ngiting bungad ng ina ni Chase sa kanya. Imbes na makaramdam ng tuwa, ay pinagpawisan siya ng sobrang takot at kaba. Hindi nito pwedeng makita si Natalie. Mom, what are you doing here? Kinakabahan niyang tanong. Nabura ang ngiti nito at napalitan ng pagkunot ng noo. Naningkit ang mata at pilit siyang binabasa. Why do you look tense? Are you hiding something? May pagdududa nitong tanong. Hilaw siyang natawa. Why would I? Hubby? Sino yan? Agad naniga si Chase sa kinatatayuan nang marinig ang boses ni Natalie. Nanlaki ang mata ng ina ni Chase. Hubby? Hindi makapaniwala nitong tanong. May kasama kang babae sa loob? Dagdag nito. Mabilis siyang pinagpawisan at malalim siyang napalunok. Han? Sino yan? Bakit hindi mo pinapapasok? Takang tanong ni Natalie at naglakad patungo sa kanya. Pipigilan niya sana ito sa paglapit, ngunit huli na ang lahat dahil dumungaw ang kanyang ina kaya nakita nito si Natalie. Oh, bisita mo? Bakit hindi mo pinapasok? Taas kilay nitong tanong. Hindi siya nakasagot. Binalingan nito ng tingin ng ina at matamis ng initian. Hello, ma'am. I'm sorry for my husband's rude behavior. Come in. Paanyaya ni Natalie at ito na ang nagbukas ng malawak sa pinto. Dumapo ang tingin ng ina sa kanya at kinausap siya gamit ang mata. Sinagot niya ang ina ng, magpapaliwanag ako sa iyo mamaya, Luke. Habang si Natalie naman ay walang kaalam-alam sa pangyayari. Huminga ng malalim ang kanyang ina at nakangiting nilingon si Natalie. It's alright, iha. Sanay na ako sa rude behavior ng anak ko. Nakangiting sagot ng kanyang ina. Suminghap si Natalie sa gulat. Kinurot siya nito sa tagiliran kaya napangiwi siya. Nakita yon ng kanyang ina. May sinusupil itong ngiti kaya hindi niya napigilang samaan ng tingin ang ina. Mukhang natutuwa pa ito sa ginawa ng asawa niya. I'm sorry, Mommy. Pasok na po kayo. Umawang ang bibig ng kanyang ina sa tinawag ni Natalie. Mommy? Kunot noong tanong ng kanyang ina. Naguguluhang tinignan ni Natalie ang ginang. Bakit po? May mali po ba sa tinawag ko sa'yo? Takang tanong niya. Binalingan ulit nito ng tingin si Chase at sinamaan bago binalik sa kanya ang tingin. Nothing, iha. I'm just shocked that my son's girlfriend called me mommy. Saad nito na mas lalong nagpalito kay Natalie. But I'm not Chase's girlfriend though. I'm his wife. Suminghap ito at nanlaki ang mata. Mabilis ulit na bumaling ang tingin nito kay Chase na ngayon ay namumutla na. Ikaw? Hinilot ng ginang ang sentido na animoy nananakit sa nalaman. Kalaunan ay tipid itong ngumiti sa kanya. I'm sorry, iha, for my behavior. I'm just... Mariin itong pumikit at huminto sa pagsasalita. Nag-aalala niya itong nilapitan at hinaplos ang likod. Ayos lang po ba kayo? Nag-aalala niyang tanong. Nagmulat ito ng mata at tumango. I'm all right, iha. Thank you. But I can't go inside because I still have something important to do. Pumunta lang ako para tignan ng anak ko, but I can see that he's totally fine. Parang may laman nitong sabi at tinignan si Chase. Alinlangan siyang tumango. All right, mommy. Take care po. Saad niya at bumeso dito. Tinignan pa nito ng huling beses si Chase bago tuluyang nagpaalam. Ang weird ng mommy mo. Nakalimutan niya bang kasal na tayo? Takang tanong niya kay Chase na ngayon ay nakatulalang nakatitig sa hallway. Tumaas ang kilay ni Natalie. Marahan niyang tinulak ang balikat nito na ikinabalik nito sa ulirat. Ano bang nangyayari sa'yo? Kanina ka pa.
Mukha kang tanga dyan. Ni hindi mo man lang naalok na pumasok ang mama mo sa loob. Nag-away ba kayo? Kung meron kang sama ng loob sa mama mo, kalimutan mo na yan. Hindi ka pwedeng habang buhay na magtanim ng sama ng loob dyan sa dibdib mo. Mama mo pa rin yun. Pangaral niya kay Chase. Malalim na bumuntong hininga si Chase. Nasa opisina siya ng kanyang kumpanya ngayon. Nakatayo sa harap ng glass wall. Kitang-kita niya ang magandang tanawin mula sa kanyang kinatatayuan. Ngunit wala doon ang kanyang isip. Naglalakbay sa nakaraang nangyari. 2 araw na ang lumipas simula nang dumalaw ang kanyang ina sa kanyang kondo. But until now ay nag-aalala pa rin siya na baka tuluyan siyang mabuking at kamuhian ni Natalie. Hindi naman niya gustong magsinungaling dito, but he doesn't have a choice. Hindi niya alam ang pinanggalingan at pangalan nito. Kung sinabi niya ang totoo, baka makakasama pa rito. Sir, the board member had arrived. Lumingon si Chase sa kanyang sekretarya at tumango. Kinuha niya ang kanyang coat na nakasampay sa kanyang swivel chair at sinuot. Nagsimula ang meeting na parang wala sa sarili si Chase. Tanging tango lamang ang kanyang sagot sa mga tanong ng mga ito. Napuno ng pagtataka ang kasama sa meeting sa inakto ni Chase, ngunit walang nagtanong. Pagkatapos ng meeting ay si Chase agad ang naunang lumabas. Cancel all my meetings. I'm going home. Utos niya sa nakasunod na sekretary. Pero boss, importante po ang meeting niyo mamaya. Nag-aalalang sagot nito. Just do what I said. Puno ng pinalidad niyang sabi. Walang nagawa ang kanyang sekretarya kundi ang sumunod. Mabilis na pinatakbo ni Chase ang kanyang sasakyan pagsakay niya. He needs to talk to his parents about Natalie. Kailangan niya ang kooperasyon ng mga ito. Magandang araw, sir. Bati sa kanya ng kasambahay pagdating niya sa bahay ng magulang. Tumango siya. Where's mom and dad? Tanong niya. Nasa itaas po, sa opisina po ni sir. Tumango siya at nagpasalamat. Umakyat siya sa itaas at nagtungo sa opisina ng ama. Walang katok siyang pumasok. Tumaas ang kanyang kilay nang makita ang ina na nakakandong sa ama habang ang kanyang ama naman ay abala sa ginagawang trabaho. Parehong napalingon sa kanya ang dalawa. Agad na sumilay ang tuwa sa mata ng ina nang makita siya nito. Chase! I'm happy that you visit us! Maligayang saad ng ina at umalis sa kandungan ng ama at nilapitan siya. Chase hugged her mom and kissed her on her cheeks. Nandito ka ba para magpaliwanag sa amin? Hinintay ko pa naman ang tawag mo para magpaliwanag ka sa akin. But you didn't call. Saad ng ina. Malalim siyang bumuntong hininga. Yeah, I'm here to explain everything. Kailangan ko ng kooperasyon yung dalawa. Panimulang saad niya at umupo sa sofa. Sumunod ang kanyang ina at umupo sa kanyang tabi, habang ang kanyang ama naman ay tumayo rin at lumapit sa kanila. Umupo ito sa harap. Is it true that you're married? Seryosong tanong ng kanyang ama. Umiling siya. No, gawa-gawa ko lang yun para mapaniwala si Natalie. Natahimik ang dalawa. Mom, do you remember the night na hindi ako dumating for a dinner? Kasama ang magiging fiancé ko sana? Tumango ang ina. Yeah, what about it? Naguguluhan itong tanong. That night, I bumped someone. Dinala ko siya sa hospital. Marami siyang pasa sa katawan at nadagdagan pa yon dahil sa pagkakabangga ko sa kanya. And then, the doctor said na nagkaroon siya ng memory loss. Narinig niya ang pagsinghap ng ina sa tabi. I'm so scared. To the point na hindi ko alam ang gagawin ko nang magising siya at nagtanong kung sino siya. My mind is in chaos. I can't think properly. So I told her that she's my wife, Natalie. Nanghihina niyang kwento. That's why nang dumalaw ka sa kondo ko, sobrang natatakot ako na baka malaman niya ang totoo. Kamumuhian niya ako kung malaman niya. I don't want her to leave me. Hindi ko kaya. Mom, hindi ko kaya. I love her so much. Help me, Mom. Help me. Please.
Nagiinit ang sulok ng kanyang matang nagmamakaawa sa ina. Ang kanyang ama naman ay walang kibo. Mukhang malalim ang iniisip. His mother looked at him sympathetically and hugged him tightly. "It's all right, son. We'll help you." Nakahinga ng maluwag si Chase sa narinig. "But you can't keep her forever. Kapag nakaalala na siya at nalaman niya ang totoo, asahan mong hindi magiging madali ang lahat. She will be disappointed and angry. Tanggapin mo na lang ang galit niya kapag nagkataon at magpaliwanag ka sa kanya." Seryosong payo ng ama niya na ikinalingon niya rito. His heart ached by the thought of Natalie leaving him behind. He's sure na hindi niya yon kakayanin. Pero tama ang kanyang ama. He can't keep her forever, lalo na kung babalik na ang mga alaala nito. Magagalit ito sa kanya for lying at her. Pagkatapos niyang makipag-usap sa kanyang magulang, agad rin nagpaalam si Chase na uuwi na. Sa kalagitnaan ng kanyang pagmamaneho, nakatanggap siya ng tawag sa isang unknown number. "Who's this?" Diretsahan niyang tanong sa tumawag. Malakas na humalakak ang nasa kabilang linya na ikinakunot ng noo niya. "Ito ba si Chase?" Magaspang at puno ng kahambugan sa tono nitong tanong. "Yes. Why?" Naguguluhan niyang tanong. "Nasa akin si Camila." Saad nito na mas lalong ipinagtaka niya. Wala siyang kilalang Camila, kaya baka wrong call lang ito. "I'm sorry, but I don't know who's Camila you're talking about." "Bye, sandali! Sandali ka lang!" Putol nito sa kanya. Malalim siyang huminga sa pagpipigil. Iritang-irita na siya sa kausap na hindi naman niya kilala. "Natalie!" Agad na paayos ng pagkakaupo si Chase sa driver seat nang marinig ang pamilyar na pangalan na binigkas nito. "Kilala mo?" Dagdag nito. "Anong kailangan mo sa asawa ko?" Malamig at seryoso niyang tanong. Nasisiyahang humalakak ang nasa kabilang linya. "Ang Camilang sinasabi ko at ang sinasabi mong asawa ay iisa. Nasa akin siya ngayon. Makukuha mo lang siya kung tutubusin mo siya. 2 milyon! Agad nagtagis ang panga ni Chase sa galit at humigpit ang hawak sa manubela. "Where is she? I need to talk to her to confirm na hawak mo talaga siya." Mariin niyang saad. "Sige! Hoy! Magsalita ka! Nasa kabilang linya ang peke mong asawa." Naging matulis ang kanyang tingin sa harap at mas lalong nagtagis ang kanyang panga. "Chase! Help me!" Puno ng takot at nanginginig ang boses ni Natalie sa kabilang linya na ikinasikip ng dibdib ni Chase. "Shh! I'll do everything para kunin ka sa kanya. Don't be scared, okay? Magpakatatag ka." Pag-aalo niya. Narinig niya ang mahina nitong paghikbi na ikinaigting ng kanyang bagang. "Tama na yan!" Rinig niyang saad ng lalaki sa kabilang linya. "Magkita tayo mamayang gabi sa address na ibibigay ko. Huwag na huwag kang magkakamaling magsama ng pulis kung ayaw mo mamatay itong babaeng to. Naiintindihan mo?" Puno ng pagbabanta ang tono ng boses nitong sabi. "I understand." Malamig at seryoso niyang sagot. Mabilis nitong pinatay ang tawag. Chase contacted his parents at sinabi ang nangyari. His mother panicked pero pinakalma naman agad yon ng kanyang ama. "Don't worry, son. I'll help you settle that problem. I will contact my trusted men and few policemen. Ako nang bahala sa lahat. Trust me, everything's gonna be okay." Saad ng kanyang ama na ikinakalma niya. He trusts his father at alam niya na gagawin nito ang lahat para tulungan siya. Hindi matigil sa pag-iyak si Natalie sa takot sa lalaking nasa kanyang harapan. Malawak ang ngisi nito at kumikislap ang mata sa pagnanasa habang nakatitig sa kanya. Nanginig ang kanyang katawan sa klase ng tingin nito. Tumaas rin ang kanyang balahibo. "Mas lalo kang gumanda. Alam mo ba yon?" Mahinang napapiksi si Natalie nang magsalita ito. Takot na takot siya, pero mas lalong dumoble ang kanyang takot nang maalala nito kung sino ang lalaki na nasa harap niya. Bumalik na ang kanyang alaala. Naaalala na niya ang lahat. Bumigat ang kanyang paghinga nang mapagtantong hindi niya tunay na asawa si Chase.
na nagsinungaling ito sa kanya. Pero kahit na ganun, wala siyang makapanggalit sa kanyang dibdib. Dahil na rin siguro sa wala itong ginawang masama sa kanya. Wala itong ibang ginawa kundi alagaan siya at ibigay lahat ng kanyang mga kailangan. In fact, sobrang thankful siya sa lalaki. Kung hindi niya ito nakilala, paniguradong sa lansangan ang bagsak niya. Humalakhak ang taong nasa kanyang harapan na ikinabalik niya sa realidad. Pero tingnan mo nga naman, kahit saan ka magpunta, sa akin ka pa rin babagsak. Babalik ka pa rin sa akin. Saad nito at binuntunan ng tawa. Sinamaan ni Camila ng tingin ang lalaki. Hindi niya na ito tatawaging tiyo dahil demonyo ito. Ililigtas ako ni Chase at kapag nangyari yon, sa kulungan ang bagsak mo. Matapang niyang sagot. Imbes na matakot ay mas lalo pang natawa ang lalaki. Ako ba ang tinatakot mo? Hindi mo ba alam ang plano ko, ha? Kapag nakuha ko ng 2 milyon, papatayin ko ang lalaking yon at isasama kita sa akin. Magiging parausan kita. Nakangisi nitong Saad. Malakas na suminghap si Camila at agad siyang nilukob sa takot. Takot para sa sarili at takot para sa lalaking mahal niya. Hindi niya kayang makita itong duguan at walang buhay. Sana hindi na lang siya humingi ng tulong. Malakas na napapiksi si Camila sa takot nang lumapit ito sa kanya at nilagay sa likod ng kanyang tenga ang takas niyang buhok. Nanginig ang kanyang labi nang umisi ito. Ngisay na parang may masamang plano sa kanya. Sa oras na makuha ko ng pera, hindi na ako magdadalawang isip na gawin ang plano ko para sa'yo. Para dyan sa katawan mo. Pagsasawaan ko yan. Madilim nitong balak. Tangina mo! Mamatay ka na! Kahit kailan, hindi mo magagalaw ang katawan ko! Malakas at galit niyang Saad. Dumilim ang anyo ng mukha nito at mahigpit siyang hinawakan sa panga. Napangiwi siya sa sakit. Parang mababasag ang kanyang panga sa sobrang higpit. Awang ang kanyang bibig at halos hindi niya ito maitikom. Ano ang pinagmamalaki mo? Ang lalaking yon, ha? Papatayin ko yon sa harap mo! Madilim ang mata nitong Saad at pabalibag na binitawan ang kanyang panga. Nais niya itong haplusin ngunit hindi niya magawa dahil pareho nakatali ang kanyang kamay at paa habang nakaupo sa isang lumang silya. Tumunog ang keypad nitong cellphone sa bulsa. Nang makita ang tumatawag ay napangisi ito. Kinilabutan siya. Alam niya ang ganong ngisi nito. May masama itong binabalak. Nandito na ang asawa mo, kuno! Imporma nito sa kanya na ikinalaki ng kanyang mata. Marahas siyang nagpumiglas at malakas na sumigaw sa pag-aakalang maririnig siya nito. Chase! Umalis ka! Huwag mo na ako iligtas! Chase! Malakas niyang sigaw. Halos mawala na siya ng boses sa sobrang lakas. Malakas na humalakak ang lalaki sa kanyang harapan. Sige! Sumigaw ka pa! Ubusin mo ang lakas at boses mo. Kahit anong sigaw mo, hindi ka niya maririnig. Naiintindihan mo? Agad na nanlumo si Camila. Wala siyang nagawa kundi ang humagulhol na lamang ng iyak. Kinalagan siya nito sa pagkakatali kaya agad siyang nagkaroon ng pag-asa. Huwag kang magkakamaling tumakas dahil kung hindi, sabog yang bungo mo. Banta nito sa kanya. Marahas siyang hinawakan sa siko at tinayo. Halos mabali ang kanyang buto sa sobrang higpit. Palagay niya'y magkakapasayon. Lakad! Utos nito kaya agad siyang sumunod. Bumaba sila sa second floor hanggang maabot nila ang lobby ng lumang hospital. Nahigit niya ang kanyang paghinga nang makita ang nakatayong Chase na may bitbit na malaking bag. Hula niya ay pera yon. Magaling! Mabuti naman at tumupad ka sa ating usapan. Nasisiyahang Saad nito sa kanyang likod habang may kutsilyong nakatutok sa kanyang leeg. Dala ko na ang pera! Pakawalan mo ang asawa ko! Mariing Saad ni Chase na ikinabilis ng tibok ng kanyang puso. Humalakhak ang lalaki sa kanyang likod. Pasensya bata! Konting pasensya pa! Huwag kang magmadali! Sa gitna tayo mag-abot at magpalitan! Saad nito at humakbang kaya napahakbang rin siya.
Gusto niyang pigilan si Chase nang makitang humakbang rin ito, ngunit natatakot siya na maling galaw niya lang ay itatarak nito ang kutsilyo sa kanyang leeg. Nang makapag-abot sa gitna, nilahad ni Chase ang pera sa kaliwa habang ang nilahad rin nito ang kanang kamay. Parang iniimbitahan siyang lumapit. Mabilis na hinablot ng lalaki ang pera kaya agad rin itong hinablot ni Chase palapit sa kanya. Malakas siya napasinghap at napadaing nang masugatan siya. Agad siyang tinago ni Chase sa kanyang likod. Tinignan ng lalaki ang bag at nang makita ang laman ay mas lalo itong napangisin ng malawak. "Ano pang tinatayo niyo dyan? Umalis na kayo!" Marahas nitong saad, pero alam ni Camila ang balak nito. Kapag nakatalikod na sila, ay saka nito gagawin ang kanyang plano. At hindi nga siya nagkamali. Dahil nang makatalikod sila at makahakbang ng 2 beses, ay agad na bumagsak si Chase at umalingaw-ngaw ang putok. Nanigas si Camila at hindi agad nakagalaw sa takot at pag-aalala. "Sinabi ko naman sa'yong papatayin ko ang lalaking yan sa harap mo!" Sigaw ng lalaki at tumawa. Ngunit agad rin itong napahinto nang may biglang bumaril sa kanyang kamay kaya nabitawan nito ang hawak na baril. Hindi niya alam kung saan ito galing. "Ah!" Nasasaktan nitong sigaw. Agad nagsilabasan ang mga pulis at nakayuniporming itim na mga lalaki at pinalibutan ito habang nakatutok ang baril. Agad naman na may dumalo sa kanila ni Chase na medic. "Chase!" Nanginginig ang boses niyang tawag na isakay ito sa stretcher at dalhin sa ambulansya. Agad siyang sumunod. Hinawakan niya ang kamay nito. "Huwag mo kong iwan! Chase! Please! Huwag mo kong iwan!" Lumuluhan niyang pakiusap sa binatang walang malay habang umaagos ang dugo nito sa likod. Nang makarating sa hospital ay agad itong inasikaso ng mga doktor. "Ma'am, hanggang dito na lang po kayo." Pigil ng doktor sa kanya sa akma niyang pagpasok sa operating room. Wala siyang nagawa, kundi ang mahinang umatras habang puno pa rin ng luha ang mga mata. May dugo na rin sa kanyang kamay, ngunit wala siyang pakialam. Ang mas iniisip niya ay si Chase. "Natalie! Iha!" Nanghihinang napalingon siya sa ina ni Chase na humahangos. Kasama nito ang asawa na seryoso pa rin ang muka. "Are you okay? My son! Is he okay?" Hindi magkanda-ugaga nitong tanong. Hindi siya nakasagot sa tanong ng ginang dahil hindi niya alam ang isasagot. Hindi niya alam kung ano na ang nangyayari sa loob ng operating room. Niyakap siya ng ginang at inalo sa pag-iyak. "It's okay. Everything will be okay. Magiging maayos ang anak ko. He's strong. Kaya niya yan." Alo nito. "Sorry po. Kasalanan ko po itong lahat. Sorry po. Sorry." Hingi niya ng tawad. Humigpit ang yakap ng ginang. "Shh! Hindi mo kasalanan. Wala kang kasalanan, okay?" Bumitaw ito sa yakap at pinantay ang kanilang muka. Marahan itong pinunasan ang kanyang luha. "Hindi magugustuhan ng anak ko kung sisisihin mo ang iyong sarili." Saad nito at ninitian siya. Naghintay pa sila ng ilang oras sa labas ng OR hanggang lumabas ang doktor nang may ngiti sa labi. "The operation is successful. Nakuha na namin ang bala sa likod ng pasyente. We will transfer him sa ibang room." Anunsyo ng doktor na ikinahinga nila ng maluwag. "Please excuse me." Paalam nito. Mahigpit na hinawakan ni Camila ang kamay ni Chase. Wala pa itong malay tao. Sabi ng doktor baka bukas o maya-maya magising na ito. Nang malipat si Chase ay nagpaalam muna ang magulang ni Chase para kumuha ng gamit. Kaya siya ngayon ang nagbabantay. Marahan niyang hinaplos ang buhok ni Chase at masuyo itong tinitigan. Parang walang masakit dito dahil payapa itong natutulog. "Gumising ka na, Han. Miss na kita." Masuyo niyang kausap. Dumukwang si Camila at saglit itong hinalikan sa noo pagkatapos ay naupo ulit. "Pinag-alala mo ako ng sobra. Akala ko iiwan mo na ako." Dagdag niya, bahagya pang nanginig ang kanyang boses.
Camila smiled timidly and caressed his hand. I love you! Buong suyo at pagmamahal niyang bulong sa hangin. May ngiti sa labi ngunit may kirot sa kanyang puso dahil one-sided love lang ang lahat. Naakala niya siya lang itong may nararamdaman para dito. Baka naawa lang ito sa kanya sa araw ng magising siya kaya nagawa nitong magsinungaling. Nakatulog si Camila sa sobrang pag-iisip at pagod. Pagod ang kanyang katawan, puso, isip at mata. Nagising na lamang siya nang may maramdamang mainit na bagay sa kanyang noo. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mata at tumingala para tignan kung ano yon. Nagulat siya nang makita ang nakadikit na labi ni Chase sa kanyang noo. Masuyo ito at puno ng pag-iingat. Malakas na pumintig ang kanyang puso at nahigit niya ang kanyang hininga. Gising ka na pala! Namamaos ang boses niyang sabi. Bahagyang lumayo ito sa kanya at masuyong ngumiti. I'm glad you're fine. Anito at inayos ang nagulo niyang buhok. Hindi ko kakayanin kapag may nangyari sa iyong masama. Patuloy nito. Baka ikamatay ko pa. Umawang ang kanyang labi at nag-init ang sulok ng kanyang mata. The way Chase said it, parang hindi ito mabubuhay kung wala siya. Chase! Nanginginig ang boses niyang sambit. Malungkot itong ngumiti sa kanya. May sasabihin ako sa'yo. Umalo ng lalamunan nito ng lumunok. May kasalanan ako. I pretended to be your husband. Hindi talaga tayo kasal. Nahihirapan itong sabi at halos hindi makatingin sa kanya. Tumayo siya. Nakita niya ang pagkaalarma nito at paghuli sa kanyang kamay. Don't leave me! Let me explain! Please! Nakikiusap nitong sabi. Yes, I pretended to be your husband. I lied. I made you a fool by believing on me. But my feelings, it's not a lie. Believe me. Totoo lahat ng mga pinapakita ko sa'yo. Ang pagiging mag-asawa lang natin ang hindi totoo. But all my actions, my feelings, it's all real. Natalie, I love you, and that's true. Camila's mouth hung open, her heart beats fast, and her feet got cold. Her tears started to fall na mas lalong ikinaalarma nito. Baby, hon, wife, I'm sorry. Please forgive me. I love you. I love you. I love you so much. Umiiyak na rin itong sabi. Mas lalong naiyak si Camila. Hindi sa sakit pero dahil sa tuwa. This man loved her too. Hindi siya makapaniwala. Ang akala niya ay one-sided love lang. Yun pala ay mali siya. Mahal nila ang isa't isa. Hindi na napigilan ni Camila ang sarili na yakapin si Chase. I love you too, Chase. Umiiyak na natatawa niyang saad. Sobrang saya niya. Abot hanggang langit. Oh, wife, you don't know how much you made me happy. Natutuwang saad ni Chase at gumanti ng mahigpit na yakap. Naramdaman nila ang mainit nilang yakap at pinakinggan ng bawat tibok ng kanilang puso. Kontento na sila sa pagyakap sa isa't isa at walang bumasag sa katahimikan. Pero sa kalaunan ay binasag ni Chase ang katahimikan pagkatapos. Let's get married! 3 words that made Camila's heart beat faster. Let's get married! Tutuhanin na natin tong lahat! Patuloy ni Chase. Lumanghap si Camila ng hangin. Parang naubusan yata ng hangin ang kanyang baga at nahihirapan siyang huminga. Isang labis na pakiramdam ang bumalot sa kanyang puso. Humigpit ang yakap niya sa paligid ni Chase. Nanginginig na binuka niya ang bibig at sumagot. Yes! Magpapakasal ako sa'yo! Tutuhanin na natin to! Sabay na naiyak sina Chase at Camila. Hindi dahil nasasaktan sila, pero dahil sa sobrang kaligayahan. Kahit mali ang simula ng kanilang so-called marriage, ngayon ay itatama nila ito. Hindi na magkakaroon ng pagpapanggap. Wakas. At dito nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang
The Billionaire's Amnesia Girl. At kung nagustuhan niyo ang aming kwento, please leave a like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Paalam!